Uy, ba't ka sumisigaw? Tingnan mo, nakakaloko kasi sa FB. Kada scroll ko, sunod-sunod yung post na kinidnap daw si former President Duterte. Bakit pa ito paulit-ulit at sabay-sabay? Hindi lang yan, basta content lang. Malamang influence operations na yan. Influence operations? Ano yun? Influence operations or IO yung tawag ng expert sa sistematikong paraan ng pag-impluensya ng opinyon ng publiko. Pwede itong gawin ng isang pamahalaan, pribadong organisasyon, o ng isang individual. So lahat ba ng IO masama? Masasabi nating nakasasama ang IO kapag nanlilin lang na ito. Kapag gumagamit ng mga peking accounts para pagmukaing may mga totoong sumusuporta o lumalaban sa isang issue. Maghinala ka na rin kapag tinatago kung saan galing yung perang ginagamit sa mga operasyong ganito. Grabe pala yan. Paano ko malalaman kung IO na yung napabasa ko or legit na sentiment ng mga tao? Merong 4 na signs na baka IO na yung nakikita mo. Una, mga copy-pasta o kapag pare-pareho o paulit-ulit yung pinupost ng iba't ibang accounts. Kagaya nitong sa pagkidnap daw kay Duterte na halos 200 accounts ang nagpost ng iisang script. Pangalawa, kapag sunod-sunod ang pag-post ng content sa iilang minuto, oras, o araw. Senyales na baka IO na yung nakikita mo kung mga bots o anonymous accounts yung mga nagpo-post. Madalas ito yung mga bagong accounts lang na wala o konti lang yung mga dati nilang post. Ginagawa rin ng IO yung pagpapakalat ng mga maling impormasyon na dati nang napatunayang hindi totoo. Ang lala? Tapos mga kapwa Pilipino natin ang gumagawa niyan? Actually, minsan, hindi mga Filipino, kundi mga foreigners pa nga ang gumagawa ng mapaninang IO. Ha? Foreigner sila pero dito sa atin nagpapakalap ng disinformation? Paano nangyari yun? Oo, yan ang tinatawag ng mga eksperto na FIMI o Foreign Information Manipulation and Interference. Halimbawa, itong mga nakita naming accounts sa X, pare-pareha silang merong mga generic na pangalan. Yung mga profile pictures nila galing sa ads, minsan pa nga AI generated. Paano naman natin malalaman na foreigners yung nasa likod nitong mga account? Eto, tingnan mo, nagpakalat sila ng disinformasyon laban kay Pangulong Bongbong Marcos matapos ang pirmahan ng 2 batas, ang Maritime Zones at ang Archipelagic Sea Lanes Act ng Pilipinas. At nakasaad sa mga batas na to na atin ang West Philippine Sea. Nagpakalat din sila ng mga news article tungkol kay Vice President Duterte at ang pagkontra nito sa kasalukuyang administrasyon. Hala, paano pag dumami yung IO at FIMI sa social media? Paano na tayo niyan? Nako, edi lalong magkakawatak-watak na nakakapinsala sa demokrasya at human rights natin. At dahil mas nagiging matalino na ang mga nagpapakalat ng mapanirang impormasyon, dapat mas maging mapanuri tayo bago mag-like at mag-share sa social media. Maging mas kritikal para hindi maging biktima ng mga IO na to. Tandaan, huwag basta-basta maniniwala sa mga impormasyong nababasa mo online. Kahit na mukhang marami ang nagsasabing totoo to.